At inaasahan ng marami, especially ng Marcos loyalists, Marcos supporters at ng mamamayang Pilipino na kung sakali na kanilang iboto itong si Pangilinan at si Bam Aquino ay baka makakatulong doon sa pagnanais at paghahanap ng katarungan sa di umani korupsyon na kinasasangkutan ng Office of the Vice President kasama sa article of impeachment. Pero itong gigalaw ni Bam Aquino nung una, nagsalita na ito na parang sa mga probinsya raw hindi pinag-uusapan ng impeachment. Ito lang to sa Metro Manila. Parang may anggulo siyang, politika lang ito. Ibig sabihin, ayaw niya, hindi siya pabor. Abay, pinaninindigan. Pinaninindigan at siguro hindi ng isa sa dahilan na naramdaman ng isang religious organization na siya ay maaaring pro-Duterte or tutulong sa mga Duterte. Kaya ngayon, kaya isinala sa listahan nila na gusto nilang manalong senador. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon sapagkat ito po ay related pa rin sa naganap na botohan natin kahapon. Pero syempre, bago yan, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Sana po datnan kayo ng video na ito na nasa mabuting kalagayan. Ito na nga yung pag-uusapan natin dito. May isang abogado, vlogger ito na abogado, kini-question niya ngayon itong si Senator Bam Aquino na bakit inendorso ito ng Iglesia ni Cristo. Ito pala yung dahilan kung bakit napasali ito sa pag-endorso ng Iglesia ni Cristo si Senator Bam Aquino. At least magpapasalamat tayo kaya attorney. Kaya bago natin panoorin, bago natin pala bigyan ng reaksyon yung kanyang mga sinabi rito, syempre panoorin muna natin para malaman natin kung ano yung magiging reaksyon na ibibigay natin para sa kanya. Kaya kung ready na kayo, panoorin na natin ang video. Video, pasok! Ito na. Kayo, bumoto ba kayo pabor sa kanya? Doon sa mga hahabol pang bumoto, iboboto ba ninyo? Abay, sandali. Parang nag-iba itong si Bam Aquino. Lately, iba ang mga statement at galaw. Akala ng ibang o ng marami, itong dadalawang kandidato ng Piklawan-Dilawan na si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino ay dapat suportahan dahil ito'y maninindigan para ho sa isyu ng usapin sa impeachment against Sara Duterte. Dahil yan ang pinag-uusapan ngayon. Yung iba ay hindi iboboto dahil pabor kay Sara at yung iba naman ay iboboto dahil against Sara o kung ano man ang posisyon sa article of impeachment na pinag-uusapan. At inaasahan ng marami, especially ng Marcos loyalists, Marcos supporters at ng mamamayang Pilipino na kung sakali na kanilang iboto itong si Pangilinan at si Bam Aquino ay baka makakatulong doon sa pagnanais at paghahanap ng katarungan sa di umani korupsyon na kinasasangkutan ng Office of the Vice President kasama sa article of impeachment. Pero itong gigalaw ni Bam Aquino nung una, nagsalita na ito na parang sa mga probinsya raw hindi pinag-uusapan ng impeachment. Ito lang to sa Metro Manila. Parang may anggulo siyang, politika lang ito. Ibig sabihin, ayaw niya, hindi siya pabor. Abay, pinaninindigan. Pinaninindigan at siguro hindi ng isa sa dahilan na naramdaman ng isang religious organization na siya ay maaaring pro-Duterte or tutulong sa mga Duterte. Kaya ngayon, kaya isinala sa listahan nila na gusto nilang manalong senador. Ito si Bam Aquino. So ngayon, kayo na nakaboto na at boboto pa, kailangan ba tulungan si Bam Aquino? Parang hanggang ngayon hindi siya nakaka-move on. Parang siya ay anti-Marcos pa rin until now. Third generation na po itong Bam Aquino ito. Naalala ko yung dating senador Ninoy Aquino, dating senador Bus Aquino, dating senador Tisa Oreta Aquino at iba pa mga Aquino. Iba yun Pero itong Bam Aquino na dating senador, ngayon gustong bumalik, ay teka sandali. Mukhang hindi ito kakampi ng mga naghahanap ng katarungan tungkol sa di umani korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, kaya nga betrayal of public trust against Sara Duterte na itatalakay na pagdating next month, tuloy-tuloy na yung impeachment trial. Kaya dito nga ho sa araw na ito, pagbotong ito at itong nangyayaring ito, dito nga po nakasala ay ang mga senador na dapat ay maging membro ng impeachment trial. Yung 12 iboboto at naiboto at siyempre yung 12 nandiyan na. Pero sandali, baka magkamali kayo. Mukhang iba ang galaw nitong Aquino. Hindi pala ito parang pumapabor sa gusto ng mamamayan. Iba ang paniniwala nito. Delikado. Ano po inyong masasabi dyan? So walang personalan, issue lang. Sayang. Dahil ang paniniwala ng marami, si Bam Aquino at saka itong si Pangilinan ay dahil dadalawa nga sila sa kailang partido sa national position, pero mukhang nag-iba pa. Mabuti pa si Pangilinan, walang sinasabing ganon. Pero, siyempre,
Dadalawa lang sila para nagkahiwalay pa. Ano yun? Nasaan ang prinsipyo nila? Pero mga piklawan, dilawan, huwag kayo mawala ng pag-asa. Tulungan natin yung ibang mga kandidato. Maraming kandidatong independent, maraming kandidato may totoong pagmamahal at malasakit sa gobyernong ito at sa ating mga kinaukulan sa pamahalaan. Yan ang tulungan natin. Yung mga kandidato at kumandid at mga naiboto na ninyo at iboboto pa ninyo na iba ang galaw for personal, pang sarili at utang na loob ang pinairal, may panahon pa sa natitirang ilang oras bago kayo tuluyang matapos itong eleksyon. Ayan ingat lang po. Hopefully makaboto ang malaking porsyento sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yun pala yun. Napansin ninyo mga kapatid, mga kababayan, yung sinasabi ni Mike Tabi na kaya pala na-endorso ito ng Iglesia ni Cristo sapagkat mukhang DDS pala ito. Nagbago raw itong si Bam Aquino. Akala daw nila itong si Bam Aquino pinklawan kasi ito. Dilawan kasi nung nakaraan, dilawan yon. Tapos ngayon gumawa sila ng pinklawan. Kaya pala daw isinali ito sa Iglesia ni Cristo kasi mukhang anti-impeachment for BP Sara pala ito. Kaya ang sabi niya dyan, parang sana wag na iboto ito ng mga loyalista. Akalain mo? Di ba? Ngayon, maiintindihan na ninyo kung bakit sila nagkakaganyan. Sila mismo ang sumasagot sa kanilang mga katanungan. O yung mga vlogger, makinig kayo. Yung mga vlogger na nagtatanong bakit si Bam Aquino napasali sa pag-endorso ng Iglesia ni Cristo. Panoorin nyo itong video na ito. Dito na kayo manood. Wag na doon kayo Kaya Mike, ito yung sinasabi natin dito. Kahit kailan, hindi po nagkakamali ang tagapamahalang pangkalahatan sa pagdesisyon kung sino po yung karapat-dapat na iboto at ilagay sa gobyerno bilang mga namiminuno. Kung mayroon mang pagkakamali, nasa tao na po yun. Sino yung tao na yun? Yung taong pinagtiwalaan ng Iglesia ni Cristo para iboto. Pagdating ng panahon, pag nandun na sa pwesto, magbabago na yung isipan. Hindi niya na kayang gawin yung kanyang mga ipinangako doon, kung ano man yun, para siya iboto, para siya i-endorso ng Iglesia ni Cristo. Pansin niyo? Ito yung sinasabi natin dito. Kasi ang gusto nitong mga tao na ito, gusto talaga nila na ma-impeach itong si BP Inday Sara. Maliwanag na maliwanag. Kaya nga, sabi niya, kaya nga ipinasok itong si Bam Aquino at saka itong si Kiko Pangilinan. Pag may Kiko ka, may Sharon ka. Kaya pinasok nila ito para sumuporta doon sa impeachment case ni BP Sara. Ano ba yung tawag doon? Yung kaso nila? Yung sinasabi nila ron? Nakalimutan ko na. Ito talaga, pagka tumatanda na, napupurol na yung ating utak. Ito yung sinasabi natin dito na huwag kasi kayong judgmental. May judge na kayo. Pumunta pa kayo sa mental. Mali na. Dapat doon lang kayo sa judge. Huwag kayo mag-mental. Kidding aside, ngayon, lumalabas at lumilitaw talaga na gusto nilang ma-impeach itong si BP Inday Sara. Bakit kaya? Bakit kaya gusto nilang ma-impeach itong si BP Inday Sara? Alam nyo na ang ibig ko sabihin. Ito po kasi sinasabi natin dito, pag sinabing Duterte ang namumuno or mamumuno sa Republika ng Pilipinas, sigurado po kami dyan, maganda po ang mangyayari sa ating bansa. Napatunayan na po natin yan, 2016 hanggang 2022. Kamusta ang mga adik? Takot! Lumabas. 2023 up to the present, until now. Kamusta ang mga adik? Nandyan lang sa tabi-tabi. Yan ang mga sinasabi natin. Ito yung tinatawag nilang, ito pa pala, kamusta mga krimen? Mayroon pa dyan. Ang problema kasi nito, pagka nahuli ka, na nakapulburon ka, sasabihin lang sa'yo, papaliwanag lang ng tagapagsalita dyan, kaya lang naman sila gumagamit ng ganon dahil kailangan nila sa kanilang trabaho. Paano na lang kung lahat na lang ng mga tao gagamit ng ganon? Anong mangyayari sa Pilipinas? Anong mangyayari sa mga kabataan? Sa mga anak natin at sa mga anak ng mga anak ng mga anak? Nabubulol ako. Kung ganyan yung mindset natin, how about yung nagsabi nun? Pag makita niya siguro yung kanyang apo, sasabihin sa kanya, Lola, kaya lang naman pala ako gumamit kasi sabi niyo gumamit ako kasi para hindi ako makatulog. Kasi paggabi nga naman yung trabaho ko. O sasabihin ng Lola, okay lang yun apo, may dahilan ka naman. Ganyan ba ang mangyayari na gusto ninyo sa Pilipinas? Pag ang Duterte kasi ang nakalagay, nako, kaya nga may kaso siyang, di ba may kaso siya ngayon? Anong kaso niya ngayon? Nakalimutan ko na naman. I-comment nyo na din sa baba. Kasi makakalimutin na ako Hindi ko na alam kung anong kaso nila kay PRRD. Bakit napunta doon sa dahig ngayon? I-comment nyo din sa baba. With that, sana kahit papano mamumulat tayo rito sa mga pangyayari at challenge ko doon sa mga kumi-question sa aming tagapamahalang pangkalahatan, magtayo rin kayo ng sarili ninyong iglesia. Tapos, gawin nyo rin yung ginagawa namin rito na pagkakaisa. Tingnan natin kung kayang-kaya ninyo.
Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, hindi nyo kaya yan. Hanggang salita lang kayo. Baka nga, magkapamilya pa lang kayo. Iba-iba na yung bumoto ninyo. Yan yung sinasabi natin dito. Pero kami nag-comment pala dyan. Sabi ng nag-comment dyan, nakikialam sila sa pasyan ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi naman ang Iglesia ni Cristo nakikialam kung sino ang pagpasyahan nila na maging Pope nila. O, di ba? Isang sampal yan sa inyo. With that, maraming salamat po sa suporta ninyo. At sana po patuloy niyo pong suportahan itong munting channel natin dito, ang Boss Rick Vlog TV. Maraming salamat po. At kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat.